Somewhere in the scriptures, mababasa natin doon na lahat imbitado, di po ba? Pero hindi naman lahat tumugon doon sa imbitasyon. Kaya ang nangyari, yung mga, alam po ba ninyo yun, yung mga hindi masyadong pinapansin, yung mga deadma, yung mga dinededma nila dati, inimbita, nagsipunta. Okay, kasi ito po ang sinasabi ko po rito, ang mga imbitado po dito talaga, yung mga Hudyo. Sapagkat kung titignan po nating mabuti, ini-expect talaga sana, di po ba, na kung meron mang tatanggap doon sa pagdating ng Panginoong Hesus, ito yung mga Jews o mga Hudyo. Pero what happened was, nireject nila ang Panginoong Hesus, ipinako pa sa cross na matay, pero lahat naman po niya ng ganyan ay may dakilang layunin. Di po ba? So sa dakilang banquet ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang hapagkainan, no? Originally, talagang minement niyan para sa mga Hudyo. Pero yung mga hindi imbitado, mga Gentiles yun, hindi ini-expect, nakapasok tayo. So, ang napakagandang tingnan. Sa hapagkainan nitong Last Supper na ito, iba't ibang nasyon ang nandyan, babae, lalaki, kahit sino, basta naniwala sa Panginoong Hesus, katanggap-tanggap. Napakabait ng Panginoon. Ito pong katotohanan ito ay talagang sa atin ay pinagkaloob, no? Kaya ngayong, alam po ba ninyo, tuwing naiisip ko yung pribilehiyo na ako ay Kristiyano, ako ay ginagamit to share Jesus sa mga hindi paligtas, napakasarap sa pakiramdam. Kaya, meron bang nagpapadown sa inyo ngayon sa mga buhay po ninyo? Kung Kristiyano ka na, sasabihin ko sa iyo, isipin mo yung katotohanan, God is using you to introduce Jesus dun sa mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. At what a privilege of being used by God to introduce His beloved Son to the world. Tayo po yun. Tayo po ang ambassadors of Christ, dine sa lupa. Tayo ang kanyang kinatawan, tayo ang kanyang ginagamit upang maipahayag ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan, especially doon sa mga hindi pa nakarinig. Mga taong akala nila ang pagrerehilyon ay sapat na, tumagal sa isang rehilyon, tumanda sa isang rehilyon at nakakatakot po. Pag namatay sa rehilyon na yan at hindi man lang nakilala yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanila, nakalulungkot, nasasapiting, impyerno nga naman pong talaga. So, sabi ko po, kung tayo po ay mga mananampalataya, now is the right time. Kumilos po tayo to share Jesus. Sa dakilang banquet po niya doon sa langit pagdating ng araw, makikita niyo iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, makikita ninyo. Makita niyo kaya doon yung mga pinagpahayagan ninyo ng ebanghelyo na dahil sa inyo tumanggap sa Panginoong Hesus? Makita niyo kaya doon yung mga shinare niyo ng gospel ng Panginoon? Napakaganda na now is the right time. Use every technology na meron tayo, like ito, mga ganito, mga makabagong teknolohiya, gamitin natin to reach out people. Start a YouTube channel. Ako, when I started my YouTube channel more than 1 year ago, ako po ay nasa isip ko lang po talaga noon. Kasi marami na po nagsasabi sa akin, why don't you start one? I start a YouTube channel. Ang sabi ko po sa kanila, ay baka wala namang manonood. Until I realize, sabi ko, para kay Jesus naman ito. Sabi ko, kung may isa o dalawang manood, no, masaya na ako. Dahil para sa Panginoon, at least may dalawang nanood at may natutunan tungkol kay Jesus. Pero, at tulad po ng kasabihan, the rest was history. Kahit naman po paano, alam niyo ang YouTube channel naman natin ito ay hindi pa ganun kalago. Hanggang ngayon, actually nakakadismaya na makita na ay konti pa lang ang subscribers, minsan konti ang views, pero kagabi habang naiisip ko to, sabi ko, okay lang kasi para kay Jesus naman ito. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating po nung tribulation at great tribulation, marami po magse-search ito at malamang dadami po ang followers nitong channel na to. Pero na-rapture na po tayo during that time. I-reserve na lang po natin to para sa mga unbelievers na maiiwan during the tribulation and great tribulation. Lahat may purpose.
Nangyayari lahat may purpose. Nai-record lahat ng ito, nagawa natin lahat ng ito dahil may purpose. Para sa dakilang banquet ng Panginoong Hesus, makita natin sino ba yung mga pinagpahayagan natin ng kanyang ebanghelyo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.